Nasaan na ba yung pwesto ng site office dito sa Sitio Calacat? Sobrang dilim naman ng lugar na to. Halos walang mga ilaw sa kalsada. Engineer Julian, salamat naman at nakarating ka rito sa sitio. May malaki tayong problema sa construction site natin. Anong problema, Mang Carlos? Kumpleto naman ang materyales na ipinadala ko kaninang umaga mula sa bayan, ha? Hindi ba? Bakit parang walang gumagalaw sa mga heavy equipment sa itaas? Kasi po, Sir Julian, umalis na po ang 5 trabahador natin kaninang hapon. Nag-impake ng mga gamit at nagmamadaling umuwi sa kanilang mga bayan. Ano? Umalis? Sa kalagitnaan ng deadline natin ngayong linggo? Bakit daw sila umalis nang walang paalam sa akin? Balita po kasi rito ng mga katutubo at matatanda sa Sitio Calacat. Nagpapakita na raw uli ang bungis-ngis. Yung dambuhalang nila lang na iisa ang mata sa noo at laging tumatawa sa dilim. May nakakita raw sa likod ng bodega kaninang madaling araw. Ha? Bungis-ngis? Mang Carlos, 2026 na. Malaking proyekto tong itinatayo natin. Tapos, maniniwala kayo sa kwentong kutsero ng mga matatanda. Gutom lang at puwet sa mga trabahador na yan, kaya kung ano-ano nakikita sa dilim. Kausapin mo sila bukas. Sabihin mo magdadagdag ako ng overtime pay para matapos tong site. Hindi ako pumunta rito para makinig sa mga kwentong bayan, Lisa. Ang habol ko rito ay maayos ang boundary ng Sitio Calacat bago dumating ang bagyo. Hindi mo naiintindihan, Julian. 3 taon nang tumakas ngayong umaga. Iniwan nila mga bulldozer at chainsaw sa gitna ng daan. Pinipilit ang kabilya ng bako, Julian. Nakita ko mismo. Hindi yun kayang gawin ng tao kahit ang anong makina. Baka sinasadyain ng mga sabotahe ng katutubo o mga lumabang grupo para pigilan ang proyekto. Huwag ninyong gamitin ng dahilan ng kababalaghan sa kapabayaan ninyo sa trabaho. Hindi sabotahe ang nangyayari rito, engineer. Pinapasok ninyo ang lugar na hindi dapat pinakikialaman. Ikaw yung guide na sinasabi ng opisina? Dayang, tama? Ako nga. At sinasabi ko sa iyo, bumalik na kayo habang nakakalabas pa kayo ng Sitio Calacat. Nagising na siya. Siya na nga laging tumatawa. Yung tawag nila, di ba, Dayang? Yung ba yung, Ang bungis-ngis. yung nga, yun. Binalaan ko na ang kumpanya ninyo, pero hindi kayo nakinig. Ngayong nasira ninyo ang mga puno sa silangan, wala nang pumipigil sa kanya. Pakinggan mo ako. Dayang, bayad ako para tapusin ang survey na to. Walang halimaw, walang multo. Ang meron lang dito ay mga taong duwag. Ayan na! Pumasok na ang bagyo! Bababa ako sa laging site. Kukunin ko ang logbook ng foreman para matapos na to. Sige! Huwag! Kanina pa hindi bumabalik si Foreman Bert. Mag-isa siyang pumunta sa may lumang balete. Mag-isa man siya o hindi, hahanapin ko siya. Sumama ka sa akin, Mark. Dayang, manatili ka rito kay Liza. Bert! Bert, nasaan ka? Julian, bumalik na tayo. Masyadong madilim. Walang makikita rito. Dito ang huling pwesto ng cutter kahapon. Tumingin ka sa paligid. Bakit tumahimik ang gubat? Kanina lang napakalakas ng kulog. Huwag kang gagalaw. May nakatitig sa atin mula sa itaas. Julian, amoy bangkay. Amoy dugo at basag lupa. Wala dyan. Bert,
Ikaw ba yan? Diyos ko! Julian, sa ibaba mo! Ang mukha niya. Bakit nakatahi ng alambre? Ang mata niya! Wala yung kalimang mata! Pinunit! Pinunit ang bibig niya pa itaas! Humihinga pa ba siya? Bert! Bert! Matay na siya. Sinabi ko sa iyo, nakangiti siya kasi yun ang gustong makita ng halimaw. Grabe! Hindi ko kaya, Julian. Nasusuka ako! Hindi. Hindi ito gawa ng hayop. Pinalibutan ang labi niya ng alambre. Ginawa ito ng tao. Sino yan? Magpakita ka! Hindi. Hindi maaari ito. Ano nangyari? Nasaan na foreman? Patay na si Bert. Ginawa nilang nakangiti ang mukha niya. Dinukot ang mata. Ano? Julian, totoo ba ito? Patay si Bert. May pumatay sa kanya sa gubat. Kailangan natin tumawag ng pulis, Liza. Ang radyo. Teka. Walang signal. Naputol ang linya ng antena sa labas kanina pa. Wala nang makakatulong sa atin. Pinutol ng bungis-ngis ang daan pabalik sa bayan. Huminto ka na sa pananakot, Dayang. May pumatay sa tao gamit ang alambre. Tao ang gumawa nun. Nakita mo ba ang sugat sa ulo niya? Pira-piraso ang bungo. Parang pinukpok ng napakalaking bato. May taong makagagawa noon ng walang gamit? Ang halakhak. Narinig mo ba? Naririnig ko pa rin. Nasa tainga ko pa rin yung tawa. Ayaw ko na rito. Gusto ko lang umuwi. Magpakatatag ka. Anong gagawin natin? Gabi na at padilim na ng padilim sa labas. Babarikadahan natin ang mga bintana at pinto. Walang lalabas kahit ano mangyari. Bukas ang umaga, maglalakad tayo pabalik sa highway kahit bumabagyo. Nasa ilalim siya ng headquarters! Tumahimik kayong lahat! Tulungan niyo ako! Julian! Liza! Buksan niyo ang pinto! Ang sakit ng mata ko! Si Bert! Umuwi si Bert! Huwag. Patay na ang foreman ninyo. Ginagamit lang niya ang boses ninyo. Bert! Pero... nakita kita. Tulungan niyo ako! Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Isa, dalawa, tatlo. 4 na oras na tayong nakatayo rito. Papasok siya. Papasok siya at kukunin ang mga mata natin. Tumahimik ka, Mark. Nakakasira ng uli ang ginagawa mo. Huwag mo siyang pagalitan. Mas mabuting mabaliw ng kaunti kaysa makinig sa labas. Kapag narinig mo talaga ang halakha, unti-unting mawawala ang katinpuan mo. Sabihin mo sa akin ang totoo, Dayang. Ano ba talaga ang bungis-ngis?
Bakit pumapatay ang bagay na yan? Hindi siya basta pumatay para kumain. Nagagalit siya dahil sinira ninyo ang tirahan niya. Pero higit sa lahat, natutuwa siya sa takot. Walang nilalang na umiiral para lang sa natutuwa sa takot. Lahat ng hayop may prioridad. Pagkain, survival. Hindi siya hayop, Julian. Isa siyang espiritu ng galit na may laman at dugo. May iisang mata sa gitna ng mukha. Hugis dugo. At ang pinakagusto niya, ang marinig kang magmakaawa habang tumatawa siya gamit ang sarili mong boses. Julian, tumingin ka sa radyo! Boses ko yun. Boses ko yun mula sa radyo. Tapos na. Wala nang radyo. Hindi yun totoo, Lisa. Manipulation lang yun. Patay na tayong lahat. Nakikita niyo ba? Tumatawa na rin ako. Baka ako na ang susunod. Tumigil ka na, Mark. Wala nang mamamatay sa atin. Wala! Ayan na siya. Bumagsak ang dingding sa kusina. Lisa, Dayang, manatili kayo sa likod ko. Huwag kang titingin ng diretso sa mata niya. Kapag nakita mo ang gitna ng mukha niya, ipakikita niya ang pinakamalaking takot mo. Lumabas ka! Sige lang. Subukan mo kaming galawin. Ang taas niya hanggang kisame. Hindi ako natatakot sa'yo, halimaw! Ang mata! Ayoko na! Ayoko na makita yan! Mark! Palapit na sa'yo ang bugis-kis! Julian! Lisa! Hinahatog niya ang binti ko! Mark! Lisa, wag. Huli na ang lahat para sa kanya. Isara mo ang pintuan. Masakit! Julian! Tulungan mo ako! Tumahimik ka! Tumahimik ka! Tumila ng malakas na ulan. Pero malakas pa rin ang hangin sa loob. Wala na si Mark. Wala na din si Bert. Tatlo na lang tayo. Takpan ninyo ang pang-amoy ninyo. Ang putik at dahon ay nakatutulong para hindi tayo agad maamoy ng bungis-ngis. Nakita ko ang mata niya, Dayang. Sinabi ko sa iyo, anong nakita mo sa loob ng mata niya? Nakita ko ang sarili ko. Nakita ko ang sarili ko na nakahiga sa putikan. Walang mata. At tumatawa habang kinakain ng mga uod. Ipinakita niya sa akin ang kamatayan ko. Julian, mag-isip ka. Ikaw ang engineer dito. Ikaw ang nakakaalam ng daan. Paano tayo makakalabas? Daan? Walang daan, Lisa. Ang gubat na ito ay isang malaking kulungan. Hindi tayo pinaliligiran ng mga puno.
Pinaninigilan tayo! Pinaninigilan tayo na niya! Gumising ka, Julian. Kapag sumuko ka ngayon, ibinibigay mo na sa kanya ang gusto niya. Natutuwa siya kapag nawawalan ka ng pag-asa. Bakit hindi? Ano pa bang ilalaban natin? Ang baril ko. Walang epekto sa kanya. Ang lakas niya. Kayang magwasak ng bulldozer. Ayoko mamatay ng nakangiti! Julian! Ayoko! Rumaragasaan na siya pabalik. Gusto na niyang tapusin ang laro. Ang gasolina. Tayang, may tangkin gasolina sa lalagyan generator. Sunog, kakainin ng apoy ang bahay na ito. Kakainin ng apoy ang bahay. At ang sino mang nasa loob. Sigurado ka ba nito, Julian? Kapag sinungahan natin to, wala na tayong babalikan na tirahan. Mas mabuti mamatay sa apoy kaysa maging bahagi ng koleksyon ng halimaw na yun, Liza. Kapag binuksan ko ang pinto, tumakbo kayo ni Dayang papunta sa ilog. Doon, mababa ang tubig at may daan pabalik sa sapa. Hindi ka makakalabas kapag ikaw ang nagsindi nito mula sa loob. Ako ang nagdala sa inyo rito. Ako ang hindi nakinig sa mga babala mo. Trabaho kong siguraduhin makakalabas kayo. Julian, wag. Please, wag. Magmadali kayo. Binabasag na niya ang kisame. Julian! Julian! Wala nang tatakbo! Takbo, Lisa! Tayag! Ilabas mo siya! Halika na, Lisa. Huwag mong sasayangin ang ginagawa niya. Dito ka tumingin! Dito sa akin! Ako ang harapin mo! Halimaw ng gubat! Julian, bakit ka lumalaban? Sumama ka na sa amin. Masaya rito. Hindi mo ako manloloko! Hindi yan ang boses ng nanay ko! Nakikita kita! Nakikita ko ang lahat! Wala akong ginatatakutan! Wala! Takot kang mamatay nang walang nakakaalala sa'yo, Julian! Takot kang maging wala! At least, kasama kitang masusunog! Ah! Umuulan na naman ulit. Diyos ko po. Ang apoy. Nayang, sumabog ang quarters. Huwag kang lilingon. Magpatuloy ka lang sa pagtakbo patungo sa ilog, Lisa. Sinukripisyo ni Julian ang sarili niya para sa atin. Dito. Dito ang dulo ng sakop ng sitio Kalakan. Ligtas na tayo rito. Natapos din. Patay na ang halimaw. Nasunog siya sa apoy. Hindi mamamatay ang espiritu ng gubat sa apoy, Lisa. Ang apoy ay bahagi rin ng kalikasan.
Anong sinasabi mo? Julian? Lisa! Hindi pa tayo tapos maglaro! Nagbago lang siya ng boses, pero ang halakhak mananatili lang sa kalakan. Lisa, kung gusto mo pang mabuhay, umalis ka na dito at kailanman huwag ka na babalik. Mga kapatid, kung ayaw nyo pong mabulok, patuloy pong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, at entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel, pati na rin sa podcast namin at sundan kami sa Facebook, sa Instagram, X, at TikTok sa @True Network PH. Bisitahin ang aming website, bagong-bago, sariwang-sariwa, truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa